Aje buridik mi dai kasta dakter ni princess nawan na. Adto ko aje. No di na magatang ka kaya't mi ke. Wala, nagdalo pisakay no. Oh, di na kahit tibag na. Yan, nagtagdaro-daro gagabsat tamang rugi tayon. Kararag tayo pa'y. Ama namin Diyos, na dakilat mo kapangyarihan sa lahat. Ama sa araw na naman ito na kami na nagkita. Ano, itatak mo ito sa aming puso't isipak. Siyang aming magamit sa aming araw-araw na handa mo po ang aming puso't isipan para makinig sa iyong mga salita. Ano Jesus, Amen. Yan naman pa lang ti lyrics tayo, adya laptop. So, kanda tayo. Kantahin tayo ito, bigay. Wala nang masigit pa sa ligayang nadarawa ko. Pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos sa buhay. Ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdiriling sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Wala nang masigit pa sa ligayang nadarama ko. Pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo'y halal. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdiriling sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw
henerasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, higit sa aking kalakasan, di man sana hindi higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo na mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Pinupuri
pananglitan, tiday ti nga kanita ama, ti kami ngagpakpakumbaba, tapno kas mi manin ti panagyaman mi. Panagdayaw mi ken ka, gapo tabigbigan mi ama, masikalaang ti may parbang nga dayawan, itano. Kan may parbang nga pagyamanan ama nga nailangitan, so agyaman kami ti biyag nga intod mo kada kami, agyaman kami ama, tagtutuloy nga ayat mo, tagtutuloy nga blessing, nagtutuloy ang mga panagtig na mo tibiyag titunggal may sa kada kami, namaruna ti pamilya ami ama, kat itang aldaw, kararag mi nga i-bless mo titunggal may sa kada kami, kararag mi nga bendisyon ang dagiti song, iti da iti nga aldaw ama, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, ulit magandang umaga sa ating lahat. Pasensya, nakalimutan ko, nag-Ilocano naman ako sa panalangin. Yung mga nanonood, bakit nagkaganito ay? Okay, ang ating tema ay sinabi niya sa tema natin na kasi kulang yung nilagay ko doon, yung sinulat nila. Ang ating tema ay ang batas ng pag-aasawa. Paano yung batas na yon? May batas kasi na ginawa ng Diyos tungkol sa pag-aasawa para ang mga tao ay matanggap nila yung pagpapala ng Diyos. Hello. Kaya ngayon po na malaman natin yung batas na yon, kailangan natin talaga na to pa rin para walang balakid o walang dahilan para hindi tayo tatanggap ng pagpapala pagdating ng araw. Kaya ulitin ko ang ating tema, sabi niya ang batas ng pag-aasawa kasi yung linagay ko lang doon ang batas. Kaya dito, matatagpuan natin sa aklat ng Nehemiah, chapter 13, sa verse 23 hanggang sa 31 po. Medyo marami, pero salamat sa Diyos, kahit marami, walang problema. Di ba, yung panahon ni Isdra, ilang oras nung nagsalita si Isdra? Alam niyo yung panahon ni Isdra, maghapon po talaga. You know? Maghapon. Pero tayo, ilang oras? Halos isang oras lang, tapos na. Kung walang magtitestimonyo, isang oras lang talaga na mahigit tapos na. Kasi yung oras natin, minsan, magsimula tayo sa 8, 9, tapos na kung minsan. Kaya sabi niya dito sa libro ni Nehemiah, sa chapter 13 sa verse 23, sabi niya, nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga Asdon, Ammon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdon at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila makapagsasalita ng wika ng Juda. Hanggang doon muna. Dito natin makikita na nung ng mga Hudyo ay nag-asawa ng mga iba't ibang lahi, hindi nila tinuruan yung mga anak nila na magsalita ng wika ng mga Juda, wika ng mga Hudyo. Kaya dito na nagalit po ang Diyos, kaya imbis na pagpapala ang kanilang tatanggapin sumpa. Kasi yung mga tao noon ay nagkanya-kanyang asawa sa iba't ibang wika. Sabi niya sa verse 25, pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan, pagkatapos pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Tignan natin. Nehemiah,
pinalo at sinumpa yung mga tao sa panahon na yon kasi nag-asawa sila sa mga hindi nila kalahi. Kaya dito sa verse 26, hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Ito na yon. Di ba? Noong panahon si Haring Solomon ay nag-asawa siya ng maraming mga tao na hindi nila kalahi. Kaya imbis na pagpapala ang tinanggap ni Haring Solomon sa huling kanyang panahon ay sumpa. Kaya alam niyo yung mga nangyari noon nung panahon kasi ni Haring Solomon nung kanyang itatayo ang kanyang templo o yung templo pala. Yung templo ng Diyos ng panahon ni Haring Solomon, alam niyo si Haring Solomon ay yung kanyang ginamit sa mga mabibigat na trabaho noon, yung mga demonyo. Baka hindi kayo maniwala. Kasi lahat ng mga demonyo noon ay kayang utusan ni Haring Solomon dahil sa kanyang singsing na nakasuot sa kanya. Na singsing na yon ay galing pa nung panahon ni Adan. Tama ba? Siya yung singsing na yan pa yan lang yung singsing na suot-suot ni Adan noon. Kaya yun ay transfer yun. Kaya si Haring Solomon, dahil sa kanyang singsing na yan, kaya niyang utusan yung mga demonyo. Kaya yung mga mabibigat na trabaho nung panahon ni Haring Solomon, yung mga demonyo ang gumawa. Pero sa Biblia, hindi matatagpuan yan. Baka may makarinig sa akin, ano naman yung sinasabi nila, kulto na yun. Pero sa atin, hindi po. Kasi ang daming nangyari na hindi nakalagay sa Bible. Kaya dito, sinabi ko sa kanila, walang sinumang hari sa angmang bansa na tulad niya, mahal niya ng Diyos. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel, subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Lahat kasi ng naging hari sa mundo, mga kapamilya sa kingdom, wala nang hari na kagaya ni Haring Solomon. Pero nagkasala siya sa huling panahon ng kanyang buhay. Ano ang nangyari? Kasi nag-asawa siya ng mga babae na manyaga. Marami. Sinong nakakatanda? Si Ate Lisa. Nabasa mo ba ang Bible? Ilang asawa ni Ate Petra? Wala. Ilan yung asawa ni Haring Solomon? Ate? Si Princess? Ilang libo. Walang. Nabasa mo yung Bible, dapat alam mo. Brother Ray. Ang asawa ni Haring Solomon ay 300. Ay yung babae niya ay 700. Kaya 1,000 ang kanyang asawa. Biro niya yan? Ang dami. Doon siya nagkasala. Kaya sa verse 27, sabi niya dito, susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-asawa ng mga dayuhan? Ito na, ngayon, ang mensahe na dapat natin intindihin. Sabi niya, ulitin ko, susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at sumuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga banyag, mga dayuhan o banyaga. Alam niyo, kapamilya sa kingdom, huwag ka nang mag-asawa ngayon
kung hindi mo kapamilya sa kingdom. Alam niyo kung bakit? Ang tinutukoy kasi dito na banyaga o yung mga dayuhan, yung hindi po kasali sa pamilya ng Diyos. Amen. Maging problema lang ang buhay mo, buhay natin, kung ipilit natin ang ating kagustuhan. Hello. Sabi niya sa verse 28, ito na, ang isa. Isa sa mga anak ni Joada ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanbalat na Hurusita, kaya pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang pagpapala niya, paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga libita. Kaya sabi ko kanina, yung tema natin, batas ng pag-asawa. Pero, hindi lang pag-asawa dito ang tinutukoy. Kasi, ang salita ng Diyos, sinasaklaw niya lahat. Kaya dito natin makikita na yung batas na ginawa ng Diyos noon nung panahon ni Moses, sinuway yung mga tao. At doon nagkaroon ng pagkakasala yung mga tao hanggang dumating kay Haring Solomon hanggang sa panahon natin ngayon. Hello. Kaya maraming problema ngayon na mga Kristiyano. Alam niyo yung kwento, yung pastor ko, dati, huwag ko nang sabanggitin yung pangalan niya. Baka magkatagpo kayo pagdating ng araw, ikaw pala yung sinasabi ni pastor noon, o ni kuya. Huwag ko nang banggitin yung pangalan. Alam niyo yung pastor ko noon, talagang, kung sa talino talaga, ay matalino rin sa pagtuturo salita ng Diyos. Pero alam mo yung kwento ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng manliligaw na kunwari nagbago. Bakit? Kasi yung kanyang manliligaw, dati lasinggo, sugalor, talaga grabe. Alam mo, ang tangkad na lalaki yan, pag nalasing yun ay talagang minsan talagang nagsusuka sa daan o yung klaseng paglalakad yung, alam niyo na, yung paano lumakad yung lasing. Ya? Kung minsan, ganun. Kaya, alam niyo, nung siya nanliligaw sa aming pastor, nagbago talaga. Nagbago. Sumasama siya sa mga Bible study hanggang sila ay ikinasal. Pagkatapos ng kasal, wala pang isang buwan, bumalik po yung dati. Alam niyo yung panahon na nagsa-Sunday school kasi ang karamihan sa mga church ngayon may Sunday school. Siya mismo, ang kanyang asawa, ang nag-question sa mga tinuturo ng kanyang asawa. Kung minsan nagbabangayan sila sa loob ng church. Kasi dinidipinsahan niya yung mali na ginagawa. Kaya minsan, muntik nang umiyak ang pastor namin. Yon ang isang problema. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, kung alam mo na anak ka ng Diyos, huwag ka nang mag-asawa ng hindi anak ng Diyos. Magkaroon ka lang ng problema. Alam mo yung panahon na yung kanta, yung kanta na kinakanta ko, sana, kasta man ti tao, no awanti Kristo na,
kaya rignat bangka nga awan sang ladan na. Itno agawiden an anyan nga wasang na agbit timakan. Kat kananay dyan awan timakan nga masarakan na. Kalog ti kardiro ken bangat tumayab da. Ya? No awan ti kwarta kanana dyan. Tagtaran na ni bakat na. So nga maminsan masapol nga tungpalan tayo ti batas ti Dios. Amen. Nga minuray kanya tayo nga tatanga aday ti pamilya ni Apo Dios. Nga men dahito ti may isang rason kakapsat ito yung isang dahilan na nabuo ang kingdom. Para pagdating ng araw ay baba ng Diyos ang kanyang batas. At salamat. Tayo na yung isa. Amen. Pag bumaba kasi yung batas ng Diyos, wala nang magawa ang mga tao. Kaya salamat sa Diyos. Pag dumating yung punto talaga na inaasahan ko na pag yung prophecy na mabago ang bansang Pilipinas, yung dating kurap na Pilipinas, pagkaharian ng Diyos, wala nang kurap pagdating ng araw. Alam niyo yung kagaya ngayon na nangyayari sa ating gobyerno, kaya sabi ko nga, hindi ako rebuild eh. Pero nakikita natin. Alam mo yung sila mismo na namumuno, nag-away-away, ano naman ang mangyari sa baba? Hello? Away-away din. Kaya dapat doon sana sa mga namumuno, sila ang maging salamin ng kapayapaan, pagmamahalan, pero anong nangyari ngayon? Kaya kailangan bumaba talaga yung batas ng Diyos. Hello, pumalakpak nga yung gustong bumaba yung batas ng Diyos. Malapit na tayo. 2 verse na lang. Sabi niya sa verse 30, Lininis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo. Handa dyan kayo ba? Sabi niya, baliwat, iba naman. Ibang verse naman yan. Iba lang version. Ganito ko lininis sila sa lahat ng taga-ibang lupa at tinagdaan ko ng mga katungkulan ang mga saserdote at ang mga libita sa bawat isa sa kani-kaniyang gawain. Kaya dito bumaba yung batas ng Diyos. Ipinaba ni Nehemias sa mga pari para yung mga tao ay malaman nila at sundin nila yung batas na yan. Hello? Kaya sabi ko kanina, hindi lang tungkol sa pag-asawa. Tungkol din sa pagsunod sa Diyos. Kasi lahat ng batas ng Diyos pagdating ng araw, wala tayong magagawa. Pag bumaba ito talaga, pasensyahan na lang po. Kasi may kanya-kanyang committee yan. Alam niyo yung committee ng kingdom? Ulitin ko Political, economical, at spiritual. Yung tatlo na yan, may kanya-kanyang lakad dyan. Kaya salamat sa Diyos, nasa spiritual po tayo. Wala tayong pakialam sa economical. Wala tayong pakialam sa political. Kaya lang, ang pinakamaganda doon pagdating ng araw, lahat ng mga posisyon na yan, dadaan sila sa amin. Amen. Kaya mas marami kaming trabaho pagdating ng araw. Lahat ng mga nasa katungkulan, dadaan po sila sa spiritual. Maturuan po sila, kaya pagdating ng araw, pag bumaba yung batas ng Diyos na yan, wala nang maging kurap na politician. Amen. Wala na. Wala nang maghirap na Pilipino. Kasi
wala nang magnanakaw. Lahat ay makarating sa tao yung tulong. Amen. Alam nyo, maraming tulong na galing sa gobyerno. Pero ang daming hindi nakakarating talaga. Alam niyo yung isang probinsya, wag ko nang banggitin. Para hindi ako magkasala. Yung 5,000 na galing sa gobyerno noon. Bawat pamilya. Alam niyo sa isang probinsya, yung mga nagtatrabaho lang sa barangay ang nabiyayaan. Pero alam niyo yung ibinigay? 1,500. Ang daming ginurap. Pero lahat yan. Pero ang pinakamaganda kasi talaga sa Ifugao. Kaya kung pwede lang, tumira na lang po tayo sa Ifugao. Pero hindi naman po pwede. Alam mo sa Ifugao, yung 5,000 na yan, bahay-bahay na ibinigay. Talaga silang pumunta yung mga opisyal doon sa kanilang munisipyo, silang pumunta. Lahat po na bahay. Nabigyan. Pero yung isang probinsya, masalamat po tayo, dito sa Quirino ay mayroon po tayong natanggap. Pero sa isang probinsya, kahit piso yung mga pamilya ay wala. Wala talaga. Kaya nag-evaluate ako nung pumunta ako sa isa probinsya na yung mga na nagtatrabaho sa barangay, mayroon naman ibinigay sa amin pero 1,500 lang. Pero sa laki ng probinsya na yon, ilang milyon. Hello. Kaya ganun po katindi yung mga iba na mga nasa tungkulin mga kapamilya. Kaya sabi niya sa last verse, last na po tayo. Sabi niya, at tungkol sa kalooban na panggatong sa mga takdang panahon at tungkol sa mga unang bunga, alalahanin mo ako, O Diyos ko, sa ikabubuti. Ikabubuti. Magkaiba kasi dito eh. Kaya dito natin makikita, mayroon po tayong kalakasan ng loob na sabihin sa Diyos na alalahanin mo. Hello? Ito na yung pinakamatindi. Pag sumusunod po tayo kasi sa Diyos, mayroon po tayong karapatan na ibalik natin sa Kanya. Alalahanin mo po kung paano ako sumunod sa iyo. Kaya sagutin mo na yung panalangin ko. Hello? Amen. Diba si Ari Sikyas noon? Nung sabihin ni Isayas, magkanda ka na. Kasi mamamatay ka na. Kung tayo yon. Ang sakit siguro. Ikaw Ate Petra. Sabihin ko, ganda ka. Mamamatay ka na ngayon. Baka tumayo ka, magalit ka, no? Pero si Sikyas, alam niyo yung kanyang ginawa nung sinabi ni Isayas? Tumalikod siya. Sabi niya, humarap sa dingding. At sabi niya, Panginoon, alalahanin mo yung ginawa ko para sa iyo. Ano tayo manalangin mga kapatid? Mayroon pa ba tayong ibalik sa Diyos na alalahanin mo? Yung ginawa ko para sa kabubuti ng pamilya ko. Hello. Ang gusto ng Diyos ngayon, maranasan natin yung pagpapala na hindi naranasan yung mga iba. Hello. Yung pagpapala na wala ka nang gagawin pagdating ng araw, kundi sumunod lang talaga sa Diyos. Magpuri lang sa Diyos. Ulitin ko kasi yung kwento na nalaman ko na yung isang bagsakan lang sa bansa natin na Pilipinas na hinanda ng Diyos.
Kahit 30 years na hindi magtrabaho ang isang Pilipino, kayang mabuhay. Hello? Amen. Pero bawal ang tamad po. Kasi Wala kang magkatrabaho. mas madali po tayong mamamatay kung hindi tayo magtrabaho. Kaya Sobrang amin ang sakay. ito yung sinabi ni Nehemiah. Ulitin ko lang yung kalahati, yung malapit na sa last. Sabi niya, alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpapalain ninyo. Kaya medyo kasi doon. Kaya dito ko na lang binasa. Kasi doon sa last, kaya tandaan mo ito, kapalit, kapamilya. Ulitin ko, ito yung pinakamatindi. Ulitin ko, kasi medyo magkaiba sila ng pandon. Mas maliwanag kasi dito. Sabi niya, alalahanin ninyo, o aking Diyos. Hey, ang lahat ng ito, at ako po'y pagpapalain ninyo. Sino ang gustong pagpapalain ng Diyos? Sumunod lang po tayo sa Diyos. Wala nang iba. Wala nang dahilan pa. Wala na tayong ibang gagawin. Hindi ko sinasabi na bawal magtrabaho po tayo. Pero sa loob ng isang araw, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. Alam nyo nung panahon ni Daniel, ilang beses siya na manalangin sa loob ng isang araw. 3 beses. Tayo. Kumain ka, manalangin ka. Ilang beses tayong kumain? 3. Normal yan. Pero sa bahay, ilang beses kumain? Pag ilang beses ka na kumain, pag 5 beses ka dapat manalangin. Alam niyo dito sa bahay, bago sila matulog, kailangan pang kumain? Magmerinda? At sa kapag matulog po tayo, kailangan manalangin bago matulog. Paggising na naman, dapat manalangin bago magtrabaho. Alam niyo sa akin ngayon, hindi ko alam. Basta na oras ng 3:00. Wala na talaga. Kailangan kong bumangon doon. Kalibon sa Kasi kahit tumiga ako, ay parang ang daming kong nararamdaman na sakit. Kaya kailangan kong bumangon talaga. Sanay na yung katawan ko. Na pag nag-3:00 talaga, kailangan kong bumangon. Kasi kahit kano kakon yung tulog ko, magising ako doon sa oras na yun. At doon rin ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya, dapat alam natin para mayroon po tayong masasabi sa Diyos. Kaya sabi niya, ulitin ko bago tayo manalangin. Sabi niya, ulitin ko, alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito, at ako po'y pagpapalain ninyo. Kapatid, kapamilya, ang gusto ng Diyos, tatanggap ka ng pagpapala at tatanggap ako. Alam niyo yung nabasa ko minsan, ang gusto ng Diyos, yung isang libro, sabi niya, ang gusto talaga ng Diyos, yung mga tao, pagpapala, ang tatanggapin. Pero ang problema, ang mga tao, karamihan, matigas ang ulo. Kaya ang alam yung iba, yung mga mayayaman, sabi nila, pagpapala na yun. Yung mga maraming inaani, pagpapala na yun. Pero alam niyo, kapamilya, pangsamantala lang kasi yun na pagpapala. Pero pagkasama mo ang Diyos, sa pagpapala na tatanggapin mo, tiyak na mananatili yan hanggang sa huling lahi natin. Amen. Kaya di ba ang mga Israel, ayaw nilang mag-asawa talaga sa ibang lahi
para manatili yung pagpapala. Hello? Kasi sila ang binigyan ng Diyos ng pangako na hindi po napapako. Amen. Kaya salamat sa araw na ito mga kapamilya. Sabi ko nga, lahat po tayo may kahinaan. May kanyang-kanyang kasalanan. Pero ang challenge ko ngayon sa araw na to, dapat magdesisyon na po tayo na sumunod at sumunod sa Diyos. Yun lang po ang pinakamaganda sa buhay ng isang tao. Sa ngayon po, ito ang pinakamatindi talaga na challenge sa atin. Alam niyo nung pagkakataon na talagang bagsak na po tayo, wala tayong malalapitan, kundi Diyos lang. Pero kung wala tayong isabihin sa Diyos, minsan nahihiya po tayo, di ba? Di ba? Alam mo kung may kamali ka sa tao? Di ba? Minsan mahiya ka na lumapit, di ba? May mahiya ka na humingi ng tulong sa Kanya kasi alam mo na may kasalanan ka. Ganon din po ang Diyos. Pero kung wala tayong kasalanan, matapang po tayo o hindi tayo nahihiya na Ama, gusto ko na pagpalain mo ako. Kaya salamat sa Diyos. Alam niyo, sa buhay namin ngayon, umaasa lang kami talaga sa Diyos. Lalong-lalo na yung naihanda na yan na pagpatayuan ng bahay. Wala kami. Pero ang mayaman, ang Diyos. Amen. Mayaman yung Ama natin. Kaya sa araw na ito, kapamilya, isipin natin na yung nagmamahal sa atin yung Ama natin, pinakamayaman sa lahat, at ayaw niya na ang kanyang anak ay maghirap. Sino ba sa inyo? Mga magulang na gusto ang kanilang mga anak ay maghirap. Meron ba? Meron ba sa inyo mga magulang ito na gustong maghirap ng kanilang mga anak? Wala. Ganon din ang Diyos. Kaya pagdating ng araw, kapamilya, maghintay lang po tayo. Kasi naniniwala ko talaga na pagdating ng araw, lahat ng hinihiling ko sa Diyos, ibibigay niya. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus. Kapamilya, bago tayo manalangin, ang hamon dito, ano ba ang sasabihin ko sa Diyos? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat sa araw na ito. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na ito ay challenge po sa atin. Ama, hindi ko alam kung anong dinadaanan yung mga kapamilyang ito. Pero kung gaano, Ama, yung panalangin ni Nehemiah, nasabi ni Nehemiah, alalahanin mo kami at pagpapalain mo kami. Ama, lahat ng mga pamilyang ito. Ama, kung paano po yung panalangin ni Nehemiah, ganon din sa akin, Ama, panalangin ko, hinihiling ko, Ama, na lahat ng pamilya na to, maranasan namin, Ama, yung pagpapala na ibibigay mo sa bawat isa sa atin. At kagaya ni Nehemiah, alalahanin mo, Ama, yung mga panahon na naglilingkod kami sa iyo, yung mga panahon na sumunod kami sa iyo. Kaya, Ama, kung ano man yung kasalanan namin sa araw na ito na hindi mo pa pinatawad, Ama, hiniling ko na patawarin mo po kami para wala na pong dahilan para hindi namin tanggapin yung pagpapala
na noon pa, nung panahon pa ni Adan, ay hinanda mo na yun na pagpapala. Ama, maranasan namin yung pagpapala na hinanda mo pa noong panahon ni Adan sa panahon namin ngayon. Kaya salamat, Ama, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nandito. Tulungan mo kami, Ama, nang makasunod sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na magawa namin yung gusto mo talaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Para wala nang dahilan, wala nang rason para hindi kami tatanggap ng pagpapala. Salamat sa gagawin mo sa bawat pamilya sa amin, sa bawat isa sa amin, Ama, sa araw na ito. Kaya niling ko, Ama, na lahat po ay tatanggap ng pagpapala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hoy, mawit, pwede natin Diyos na makapangyarihan. Mga bata, punta kayo rito. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan, sa aking puso nananahan. Pagpapalamot, pagsama, ay laging naranasan, kailanman hindi mag-iisa. Minsan ba Diyos na makapangyarihan? Diyos na makapangyarihan, aking kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot, pagsama, ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Kailanman hindi mag-iisa. Tayo may makakaupo na, yung mga patutuo, punta dito sa harap. Ayan, kunin natin yung ating mga sobre. Tayo po magbigay sa ating tithes and offering. Ayan, kanta tayo yung magbigay. Gay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Yan, Kuya Reg, pray na ta. Manamin makapangyarihan sa lahat. Nandito naman po kami. Nagpapakumbaba. Salamat sa araw na ito at ganun din po, Ama, ang ibinabalik namin po. Salamat sa iyo yung mga naibigay namin na handog bilang tugon at pangangailangan ng yung karya, Ama, naway magsilbi kalakasan ng tao na pinagkaluban mo na siya ang naghahayag ng yung mga salita na pagpalain mo araw-araw sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tapos ton. Bareng sa atat ko ni Pastor Julian, ikaw na nagtake out sa ta. Ano ko mong sarang iti kortanan nga gawin. Kasi pinapalan na ngayon. Hangkas lang ang mga
Siguro di ayan na di pala nagkat na bayak ko nito. Nagkat na pala sa tayo pala puti. Ayat niya ako kasi ko tagpudo kasi nung madikpudo ko puti. Pudo. Ito na kinibasa kasano tayo ngayon ba't siya nagkikarayan. Pagpapaan tayo mariga po na. Pagkore lagi bibili mo ko. Matyan naman. Kararan tayo nga ni ako sa maiwan kanya ha. Good news nga sa ato na ginamit na talaga kailangan ng mensahe sa kingdom. Kasi nagyan ko dyan gawain. Siguro dato na tayo nagsugli tayo. Pero sa atin dyan nakarugin. So bigyan niya mga ito mapalis ni Palanan. Walang plano lang tata. Ada yun nawa. Bayan. Si Palanan, sa kanya natulugan ka. Wala ngayon ah. Ore aunti landingan na ay aunti airport na yun. Airport na magaling lang na. Lumapag jay dapan lang Paglapat-lapit isa ka na may. Daling gimaman ko tsaka na. Ama namin Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa mga salita, Ama, na aming napag-aralan sa umagang ito. Dalangin namin na ito ilagay mo sa aming puso at isipan, hindi po namin ito makalimutan. Git sa lahat, tulungan mo kami, Ama, na ito ay may sagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin din namin, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng tapang na mga salita mong ito, ay magbahagi din namin sa aming kapwa. Sa isang linggo na naman na ito, Ama, sa mga dapat namin gawin, araw-araw, sa aming mga tungkulin, tulungan mo kami, Ama, na ang katagumpayan igawad sa amin, maging Ama yung pagsama ng kapangyarihan mo, sapagkat wala kayong magagawa, Ama, kung ikaw ang hiwalay sa iyong mga buhay. Dalangin din namin na ikaw ang Diyos na gumamit ng mga tao upang matugon ang aming pangailangan sa pang-araw-araw. Salamat po, Ama, na ikaw ang Diyos na makikita namin kung gaano kakabuti sa buhay po namin sa kabila na marami kayong pagkukulang. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless. Punta na kayo sa grupo ninyo. Ang pa yung nag-ready sa grupo yung kanta. Kasi kami, nalpas kami na. Sa baling tumanan natin hapulan. Sumurtay na kanya na tanong tatansan ko mga tao matanggap kayo na pagpapalang ako nga na yung madamot na ta siguro tatang mga tanggap kayo pero saan tayo naman pupunta magkalatang sumurtay na kanya kaya sila Talagang partial lang dito. Ang kailan mo dahil natural. Diyan sa una Dapat kumaming i-schedule mo kasi barat ako naman dito.
Tutulungan kami ng abo. Siya nga kanya kataga di panahon na kapaliat ka. Muna di panahon na talaga na nabasa ba nagkataan. Kaya tamang sila lang, panawan din kayo. Normal na talaga yung pinagkamalingat. Hindi ka talaga may kararan tayo na may kaya daw na mabalbaliwan tayo na talaga na tutalitan mo. Magita yung nagkamalita, narigat tayo. Kaya yaman tayo, kararan tayo, alalay Jesus, alalay Ama, yaman ka. Kararan ka Ama, nagiging sa Diyos. Santong aldaw, maranasan na Ama, nagiging blessing Ama, nagiging matalakan. Amumi Ama nga dahil kitang tanggapan mo ka, blessing dahil kita sa kanagtauran na. Yung amumi nga partial pa lang dahil kita Ama. Dapat yung blessing nga kayat mo, Ama nga danunan mo, kat kayat mo nga madanon mo. Yaman kami, bless mo nga pamati mo, bless kinisyonan, tibiyang kitong kang pamilya, Ama ko, pamilya ni Brother Ray, tuloy mong aywan ng kondisyonan, pamilya Ama ni Kuya Romy, tuloy mong aywan ng kondisyonan, kahit sa katilang padalaan ng mga tinaga niya Jesus. Dito yung naman yung kapit. Nagtan mo yung pot, timatak tinaktak yung natermos. Ang tulis. Kapila ya. Kapila Pate! Pate! Kapila! Yung minis kanya tingnan mo. Magagarat eh. Yun na mo tatate yan?